everyone! Happy Tuesday! And, syempre, be safe to us every time. So, Tuesday morning, office work tayo today. And, syempre, mag-arrange tayo ng papers ng mga magpa-apply natin. I-arrange na natin yung kanilang documents and i-evaluation na din natin para before natin i-release yung kanilang mga documents before the date ng flights nila. Okay na. Lalong problema sa papers nila. Print na natin yung kanilang mga OEC. So, ayan mga dears, kung kayo ay nagbabalak mag-apply bilang domestic worker sa mga bansang babanggitin ko tulad ng Oman, Saudi, Kuwait, Qatar, and Dubai. So, ang aming agency ay isa sa mga register agency sa DMW. It means kami ay legal na nagpa-process at nagpapaalis ng mga domestic worker sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa Middle East at hindi lang din mga domestic worker yung mga pinapaalis namin or pinaprocess namin, pati mga skilled worker or even high skilled pa yan. Excuse. Nagpa-processing kami yan. At para naman doon sa mga domestic worker, mga balak mag-apply ng domestic worker, pre-processing, kapag kayo ay nag-apply sa amin sa 1010 Efficient, pre-processing po lahat hanggang sa kayo ay makaalis. Para sa mga first timer, 24 to 36 years old or 38 years old. Ano nga ba ang mga requirements kapag kayo ay mag-apply bilang domestic worker? So, para sa first timer, kailangan meron kayong valid passport. Or kung wala naman kayong passport, kailangan meron kayong valid ID, meron kayong PhilHealth, kasi isa yan sa requirements ngayon ni DFA. Tapos, syempre, dapat meron din kayong NBI clearance. Magkano nga ba yung NBI clearance? Siguro mga nasa 100, ano na siya, 150 or 170 pesos like that, something like that. Magkano naman yung PhilHealth ID natin? 600 pesos. So, yun ang magiging requirements nyo kapag wala pa kayong passport. Tapos, ang agency na yung magpa-passporting sa inyo. Free na yun. Basta kailangan meron lang kayong ipepresent sa amin na PhilHealth ID, isang valid ID, at ang NBI clearance. At syempre, yung pinaka-important, kailangan desidido kayo. Desidido kayong mag-domestic worker. Kasi once na na-process namin kayo, syempre, wala nang ano yun, wala nang atrasan. Kailangan, dire-diretso na tayo hanggang kayo ay makaalis. And about naman sa paano kami mag-handle, huwag kayong mag-alala dahil kami ay talagang nakamonitor hanggang sa pag-alis nyo at makabalik kayo dito sa Pilipinas. Come in, bukas yan. Bakit mo kasi nilalak? Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Kamusta ang buhay-buhay mo? Ay, Tati.
Pero, Mahirap na. is na lang. Ay, Is na ama. lang. Ano yan? Ito yung Ay, passport nyo. nilang dalawa. Huminga muna kayo, wait lang, relax. Hinga muna. Wala tayong ano. Ay, padala. Hindi tayo nagra-racing dito. Sino nga to? Jacqueline. Jack, okay. Jacqueline po. Long time no siya, kala mo nagkita na tayo. No? Naayos ko yung papers ng mga magpa-flights. Mukha mo. Mukha mo, wanted. Mukha ko. Nakita mo. Wanted yan, yung mukha na yan. Wait lang. Huminga muna kayo dyan at paglilinisin ko kayo ng office. Buti dalawa kayo. Sinama ko siya. Timing na timing. Para alam ka na nagpapunta din. Ito pala yun. Hindi ka pa nag-test, no? Hindi ko pa. Ano nangyari dun sa kasama? Sa pool man. Ano nangyari dun sa kasama mo? Bakit hindi na tumuloy? Hindi na pinayagan ng asawa eh. Pero nagkagulo dun eh. Nagalit yung asawa nung kaibigan ko namin nasa Oman. Pero alam mo sa hindi naman sa pag-ano sa tagal namin nagsesenda, libong applicant na yung sinenda namin na. First time kasing nangyari yan na hindi nakuha yung GCash. At saka kasi yung nagsesend na yun sa Oman, yung mismong sender doon, Pilipino yon, kilala namin talaga. Tapos nakausap ko siya, sabi niya nakuha na daw yung pera. Pero wala doon nandun din ang transaction. Doon ko lang. Bakit ganun? Pero yun Pero kasi- mga inaano, baka daw sa mga Palawan yata yun. Kasi bank ang nakalagay eh. Hindi, ano eh. Number ng bank. Bank o ano. kasi talaga, hinulog. Pero instant cash yun. Tsaka yung number eh. Makukuha Tsaka number talaga. nila eh. Yun ang inaano doon, di ba? Number nila. Kaya yung pangalan. Ang diba? ano lang naman doon, wag na lang sanang gumawa ng kwento. Sabihin na lang na nagbago yung isip. Kasi ipapahamak pa nila yung remittance. Pinakita na sa amin ng remittance na yung money already received. Cash out na nga eh. 2,000 eh. Cash out na. Ba't sabi mo ano balado? Maliit na pera lang yun. Yun, hindi na daw pinayagan ng asawa. Ito ba yung naka-flight, ma'am? Yes. Ganyan sila dati mag-flight, maramihan. Ba't ngayon? At saka ganyan ang mga asuot na talaga pare-parehas. Hmm. Ngayon, hindi na. Hindi. Dati kasi